Sa madilim at masikip na sulok ng kanilang maliit na bahay, nandoon si Leila. Nakaupo sa lapag habang nagpupunas ng mga sahig na halos hindi na mapaputi kahit anong kayod ang gawin niya. Nakaawang ang bintana at mula sa labas ay sumisilip ang sikat ng araw na tila ipinapaalala sa kanya kung gaano kalayo ang kanyang kinalalagyan mula sa mundo ng malayang kabataan. Ang tunog ng walis at ang galit na boses ng tiyahin niyang si Aling Bining ang tanging musika ng umagang iyon. "Bilisan mo dyan, Leila. Yan na lang ang trabaho mo. Di mo pa magawa ng maayos." Bulyaw ni Aling Bining habang minamasdan ang pawis ng tumutulo mula sa noo ng dalagita. "Patawad po, tiyang. Tatapusin ko na po ito." Sagot ni Leila, pilit na itinatago ang panginginig sa kanyang boses. "Tatapusin mo? Aba, dapat lang. Kung di ka lang kinupkop dito, ewan ko na kung saan ka pupulutin." Dagdag pa ng tiyahin niya. Ang pangungusap na iyon ay hindi na bago para kay Leila. Ilang taon na niyang naririnig ang parehong linya mula kay Aling Bining at gayon din kay Aling Hosa, ang isa pa niyang tiyahin. Dalawang babae na parehong kinaiinisan siya. Dalawang tinig na laging nagpaparamdam sa kanya na isa siyang walang kwentang tao. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon na lang ang galit ng mga ito sa kanya. Hindi ba't siya na nga ang gumagawa ng halos lahat ng gawaing bahay? Siya na nga ang nag-aalaga ng maliit na taniman, nagpapakain sa mga manok, nagluluto ng pagkain, at minsan pa nga'y naglalaba ng mga damit ng mga tiyahin niya. Ngunit kahit anong sikap niya, hindi niya magawang maibsan ang kanilang pagkamuhi. Tuwing gabi, sa ilalim ng maingay na bubong na tinitirhan nila, ang katahimikan ay nasisira ng mapanakit na salita mula kay Aling Hosa. "Kung hindi dahil sa ina mo, hindi tayo magkakaganito. Isang makasarili at walang hiya. Ganyan siya. At ikaw, Leila, tila minana mo pa yata ang ugali niya." Sambit nito habang nililinis niya ang kanilang lumang mesa. "Hindi ko po kilala ang aking inatyang." Mahinang sagot ni Leila, pilit na iniiwasan ang galit ng tiyahin. "Natural, hindi mo siya makikilala at huwag ka nang magtanong pa. Baka kung anong masama pa ang malaman mo." Banta ni Aling Hosa na tila mas lalong nagdudulot ng pangamba sa dalagita. Kapag hindi na makatiis, pilit mang ipinapangako ni Leila sa sarili na hindi na magtatanong, minsan ay bumibigay pa rin siya. "Tiyang, pwede po bang malaman kung ano talaga ang nangyari sa nanay ko? Bakit hindi ko siya naaalala?" Tanong niya isang gabi habang nagliligpit ng pinggan. Subalit, tulad ng dati, iwas ang sagot ng mga tiyahin. "Wala kang kailangang alamin. Basta't tumulong ka na lang dito sa bahay." Singhal ni Aling Bining. Sa kabila ng lahat, si Leila ay patuloy na naging masipag sa gawaing bahay. Sa bawat araw na lumipas, mas lalong nahasa ang kanyang kakayahan sa paglilinis, pagluluto, at kahit sa pagkukumpuni ng mga sirang gamit. Ang pag-asang isang araw ay makakawala siya sa sitwasyong ito ang siyang nagpapalakas sa kanya. Subalit hindi niya maiwasang madama na habang tumatagal, ang kanyang mga pangarap ay tila nagiging mas mahirap abutin. Minsan, sa kalagitnaan ng paggawa, natutulala siya. Iniisip kung kailan darating ang araw na hindi na siya titignan ng mga tiyahin niya bilang pasanin. Habang minamasdan niya ang kupas at punit-punit na kortina sa kanilang bintana, iniisip ni Leila ang buhay na nasa labas ng bahay na iyon. Ano kaya ang pakiramdam ng magkaroon ng sariling pamilya na minamahal ka? Bulong niya sa sarili. Ngunit sa tuwing papasok ang tanong na iyon sa kanyang isipan, palaging babalik ang mga mapanakit na salita ni Aling Hosa. "Wala kang karapatang magreklamo. Dapat nga nagpapasalamat ka pa at tinanggap ka namin dito." Sa mga gabing malamig at tahimik, si Leila ay madalas na nagtatanong sa sarili kung sino siya at kung saan siya nanggaling. Ang kawalang kaalaman sa kanyang tunay na pagkatao ay tila isang malaking hukay na hindi niya kayang punuan.
Ngunit kahit ganoon, siya ay patuloy na nagsusumikap. Umaasa na balang araw, ang mga tanong sa kanyang puso ay magkakaroon din ng kasagutan. Sa araw na iyon, tila hindi kakaiba ang takbo ng umaga sa bahay. Si Leila ay abala sa paglilinis ng malalaking paso sa likod ng bahay, habang si Aling Josa ay nasa harap ng radyo, nakikinig sa paborito niyang drama. Ang araw ay karaniwang tulin lamang, ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang tuluyang gumulo sa mahabang tahimik na kwento ng buhay ni Leila. Nagaganap ito nang madiskubre niya ang lumang baul sa pinakaloob na sulok ng kwarto ni Aling Bining. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya na buksan ang kahong iyon. Marahil ito'y simpleng udyok ng kuryosidad. Marahil isang tanda na panahon na upang tuklasin ang nakaraan na pilit iniiwasang pag-usapan ng kanyang mga tiyahin. Ngunit ano man iyon, nang buksan niya ang baul gamit ang lumang susi na nasa tabi ng kabaong kahoy, tila natagpuan niya ang pinto sa isang bahagi ng kanyang buhay na noon pa man ay nakatago. Sa una, akala niya ay karaniwang mga lumang gamit lamang ang laman. Mga sirang payong, ilang punit na bestida, at makakapal na dyaryo mula sa mga nakaraang taon. Ngunit sa ilalim ng mga ito, naroon ang isang manipis na diary na pamilyar ang hitsura. Parang nakita na niya sa isa sa mga kwento ng kanyang tiyahin. Hindi niya maipaliwanag ang kabog ng kanyang dibdib habang binubuksan ang diary. May ilang pahina na halos mahulog sa pagkakapinid, punit-punit at puno ng mga lumang sulat na parang isinulat ng nanginginig na kamay. Ang unang mga talata ay hindi gaanong malinaw. Paikot-ikot ang salaysay at may mga bahagi na putol, mga kwento ng pagtakas mula sa kung ano, mga pangalan ng lugar na hindi kilala ni Leila. Ngunit habang patuloy siyang nagbabasa, unti-unti itong nagiging malinaw. Isang pangalang paulit-ulit na lumilitaw sa diary, Esther. Sa umpisa, wala pang dating ito kay Leila. Ngunit habang inalala niya ang mga galit na kwento ni Aling Josa, naisip niyang pamilyar ang pangalang ito. Bakit nga ba si Esther ang laging isinasalaysay ni Tiyang Josa? Tanong niya sa sarili, sa gitna ng pagbabasa. Ang tono ng diary ay malungkot, may bahid ng pagsisisi. Para bang ang sino mang nagsulat nito ay nais magpakumbaba o humingi ng tawad. May mga talang nagsasabing, hindi ko alam kung mapapatawad ako ni Esther at ang aking anak. Paano niya maiintindihan? Habang binabalikan niya ang mga salitang iyon, lalong dumadami ang katanungan sa isip ni Leila. Sino si Esther? Ano ang kinalaman niya sa kanyang pamilya? Kung sino man ang nagsulat nito, mukhang may malalim na koneksyon kay Esther at tila may isang trahedya sa likod ng kanilang kwento. Sa bawat gabi, nagkukulong si Leila sa kanyang munting kwarto at binubuklat ang diary. Nagpapanggap siyang natutulog upang hindi mahalata ng mga tiyahin niya. Minsan, sinisindihan niya ang munting lampara at maingat na binabasa ang mga linyang halos nabubura na sa pagkaluma. Sa bawat pahina, parang dinadala siya sa nakaraan, sa panahong hindi niya kailanman naranasan, ngunit tila napakalapit sa kanyang puso. Parang naririnig niya ang bulong ng nagsulat, ang takot, ang pagsisisi, at ang pangungulila. Habang lalong nahuhulog ang sarili niya sa mga kwento sa diary, unti-unti rin niyang nadama ang lalim ng misteryo ng kanyang pagkatao. Para bang ang mga linyang iyon ay sumisigaw ng isang katotohanan na hindi niya makita sa harap ng salamin. Ang bawat punit na pahina ay parang pahiwatig. Isang palatandaan na may bahagi ng kanyang buhay na sadyang inilihim sa kanya. Ngunit bakit? Bakit ayaw sabihin ng kanyang mga tiyahin ang tungkol kay Esther? Sino siya? At ano ang kanyang kinalaman kay Leila? At ang anak na binabanggit? Siya kaya iyon? O ibang tao pa? Hindi rin nawawala sa isip ni Leila ang mga pagkakataong binanggit ni Aling Josa si Esther. Palaging may galit, palaging may pagsisisi. Bakit ganoon? Ang mga salitang, kung hindi dahil kay Esther. At, ang ina mo, walang kwenta.
ay ngayon parang mas nagkakaroon ng kabuluhan, bagamat hindi pa rin lubusang malinaw. Isang gabi, hindi niya naiwasang magtanong muli kay Aling Diyosa. "Tiyang, sino ba talaga si Esther?" Ang tanong ay dumaan tulad ng sipol ng hangin. Diretsahan ngunit maingat. Ngunit sa halip na sagutin, umikot ang mata ng tiyahin niya at lumabas sa kwarto na para bang ayaw nang muling marinig ang pangalang iyon. Sa puntong iyon, naging malinaw kay Leila na ang kasagutan ay hindi manggagaling sa kanyang mga tiyahin. Nasa diary ang sagot, ngunit paano niya ito lubusang mauunawan kung puno ng punit at kulang ang mga pahina? Araw-araw, iniisip niya ang mga pangalan, ang mga pahinang nawala at ang koneksyon niya kay Esther. Kahit anong pilit niyang alisin sa isipan, ang mga tanong ay laging bumabalik. Ang lumang diary na iyon ay tila nagsisilbing gabay sa isang landas na hindi niya alam kung ano ang dulo. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi niya maiiwasan ang paghahanap ng sagot. Iyon ang magiging susi sa pag-unawa sa kanyang sarili at sa mundo na sa simula pa lang ay hindi naging malinaw sa kanya. Sa araw ng kanyang 18 na kaarawan, tila hindi ito naiiba sa mga nakaraang araw. Wala ni isang palatandaan ng pagdiriwang o kahit na simpleng pagbati mula sa kanyang mga tiyahin. Nagising si Leila sa tunog ng mga kutsilyo at tinidor na inilalabas ni Aling Diyosa mula sa aparador. Ang araw ay dumaan ng walang kahit na munting tanda ng pag-alala sa kanyang espesyal na araw. Wala siyang inasahan, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang kahit paano'y may simpleng salitang maligayang kaarawan na lalabas sa labi ng kahit isa sa mga tiyahin niya. Ngunit nagkamali siya. Nang sumapit ang hapon, sa halip na kahit munting regalo, isang mahabang listahan ng mga gawaing bahay ang ibinigay sa kanya ni Aling Bining. "Oh, tapusin mo yan bago maggabi ha. Baka magkalat ka na naman." Utos nito. "Paano po yung merienda?" Tanong niya. Umaasa na kahit papaano ay mapapansin ng tiyahin ng araw na iyon. "Eh di ikaw na rin ang magtimpla ng kape. Abay wag ka nang masyadong magtanong dyan, Leila. Marami pa akong aasikasuhin." Sagot ni Benning bago tuluyang tumalikod. Habang hawak ang papel ng mga utos, napatigil si Leila sa harap ng mesa. Pinigil niya ang luhang gustong tumulo. Sapat na ang mga taon ng pagtitiis. Ngayon, kahit hindi niya lubos na plano, alam niyang ito na ang araw na kailangan niyang gumawa ng sariling hakbang. Sa gabing iyon, matapos tapusin ang mga iniwang gawain ng tiyahin, nag-impake si Leila. 2 bestida, ilang piraso ng damit na mahigit 2 taon na niyang ginagamit, at ang diary na natuklasan niya ang laman ng kanyang maliit na bag. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero alam niya na hindi na siya maaaring manatili sa bahay na iyon. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng likod at dahan-dahang lumabas. Ramdam niya ang lamig ng hangin sa kanyang mga braso, ngunit hindi niya pinansin. Muli siyang lumingon sa bahay, ang lugar na naging kulungan niya sa loob ng maraming taon. Hindi niya alam kung kailan siya muling babalik o kung babalik pa nga siya. Ngunit ang ideya na makakalayo siya, kahit pansamantala lamang, ay nagbigay ng kakaibang lakas sa kanyang dibdib. Ngunit kahit na may bagong direksyon ang kanyang buhay, hindi pa rin siya makawala sa bigat ng kanyang nakaraan. Sa tuwing uuwi siya sa kanyang maliit na inuupahan, lagi niyang binubuksan ang diary. Binabasa niya ang mga punit-punit na pahina. Pilit inaalam kung ano ang koneksyon niya kay Esther sa mga pangalan at lugar na binabanggit doon. Ang bawat salita ay parang nakakapit sa kanya. Parang may gustong ipahiwatig na hindi niya mahuli-huli. Sa kabila ng lahat ng hirap, may kakaibang saya ang pagkakaroon ng pagkakataon na magdesisyon para sa sarili. Ang maliit na kita sa kafe ay parang sariling yaman na rin niya. Sa tuwing inilalagay niya ang mga baryang natira mula sa kanyang sahod sa isang lumang garapon, pakiramdam niya'y unti-unti na siyang nagtatayo ng sarili niyang mundo. Alam niyang marami pa siyang kailangang harapin, ngunit hindi na siya natatakot. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, na ito pa lang ang simula.
Matapos ang halos 1 taon ng pagtatrabaho sa maliit na cafe, unti-unting bumalik ang tiwala ni Leila sa sarili. Napatunayan niya sa kanyang sarili na kaya niyang magtaguyod ng mag-isa. Ang bawat pisong naipon niya mula sa pagbuhos ng kape at paghuhugas ng plato ay tila isang hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. Gayunpaman, alam niyang hindi sapat ang pagiging waitress upang matupad ang mas malalaking pangarap niya. Hindi niya kayang tumigil sa kung ano lang ang nasa harapan niya. Kailangan niyang sumugal at magsimula ng mas malawak na paglalakbay. Isang araw, habang naglilinis ng mga mesa sa cafe, narinig niya ang pag-uusap ng ilang estudyante na madalas kumain doon. Ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa isang kilalang paaralan sa kanilang bayan. Isang institusyong eksklusibo at mamahalin. Ngunit ang nakakuha ng pansin ni Leila ay ang posibilidad ng pag-a-apply ng scholarship. Hindi niya maiwasang pakinggan ang bawat detalye. Ang eskwelahang ito raw ay nagbibigay ng full scholarship sa mga karapat-dapat, sa mga masipag at may pangarap, kahit na wala silang pera. Sigurado ka ba? Tanong ng isa sa mga estudyante. Kahit ba mahirap ka lang, basta pasado ka sa exam, libre na lahat? Oo, sagot ng isa pang batang babae. Kilala yung school sa pagbigay ng opportunity sa mga deserving. Kailangan mo lang talagang galingan. May entrance exam na sobrang hirap, pero kung pasado ka, scholarship na lahat. Tuition, uniform, pati mga libro. Ang simpleng pag-uusap na yon ay nagbukas ng isang bagong pag-asa sa isip ni Leila. Hindi niya alam kung kaya niya, pero bakit hindi subukan? Nang umuwi siya ng gabing iyon, isinulat niya sa kanyang lumang notebook ang mga detalye ng paaralan. Inipon niya ang lahat ng impormasyong narinig niya at kinabukasan, tumawag siya sa number na nakuha niya mula sa cafe upang magtanong kung paano mag-a-apply ng scholarship. Ang proseso ng aplikasyon ay hindi naging madali. Kailangan niyang manghiram ng disenteng damit upang magmukhang presentable sa interview. Ang entrance exam ay hindi pangkaraniwan. Masalimuot, puno ng mga tanong na humamon sa kanyang kakayahan. Pero sa bawat tanong na sinagot niya, iniisip niyang ito na ang pagkakataon niya. Ito na ang pinto patungo sa bagong mundo. Kaya ko ito, bulong niya sa sarili, kahit kinakabahan siya sa bawat sagot na isinusulat niya sa papel. Nang dumating ang resulta, hindi siya makapaniwala. Natanggap siya. Scholarship grant. Bigla siyang napaluha habang hawak ang sulat mula sa paaralan. Hindi niya akalain na ang dating simpleng waitress sa cafe ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na makapasok sa ganoong prestihiyosong institusyon. Ngunit kasabay ng saya ay ang mas malaking hamon ng pagiging isang working student. Kailangan niyang pagsabayin ang trabaho sa cafe at ang kanyang pag-aaral. Tuwing umaga, pumapasok siya sa eskwela nang dala ang kanyang lumang bike. Hindi maayos ang bisikleta. Sira-sira ang preno at madalas nawawala ang chain. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sa bawat pedal ng kanyang bike, iniisip niya na ang bawat hakbang na ito ay papalapit sa mga pangarap niya. Ang kanyang araw ay nagsisimula ng maaga at natatapos ng hating gabi. Matapos ang mga klase, tumatakbo siya papunta sa cafe para sa kanyang shift. Pagkatapos ng trabaho, nauuwi siya sa kanyang munting inuupahan at nagsisimulang mag-aral. Halos walang pahinga ang kanyang katawan, ngunit nanatiling malinaw sa kanya ang layunin, ang makatapos at makaahon. Ang kaunting oras na natitira bago siya matulog ay ginagamit niya upang repasuhin ang kanyang mga leksyon, isulat ang kanyang mga homework at basahin pa rin paminsan-minsan ang diary na dala niya. Bagamat hindi pa niya natutukoy ang lahat ng sagot sa kanyang pagkatao, alam niyang unti-unti siyang lumalapit sa pagtuklas ng mas malaking larawan. Sa paaralan, unti-unti siyang natututo ng mga bagong bagay. Bagamat minsan ay hindi siya makasabay sa mga kaklase niyang mas may kaya at may magagandang kagamitan, hindi siya sumuko. Ang simpleng pagkakaroon ng access sa mga libreng libro, maayos na classroom,
at mga gurong handang magturo ay para sa kanya ay isang biyaya. Sa bawat araw, mas lalong nagiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Ngunit sa likod ng mga pag-unlad na iyon, ramdam pa rin niya na hindi pa tapos ang laban. Sa kabila ng pagod at hirap, alam niyang mas marami pa siyang kailangang pagdaanan. Ang bagong simula sa eskwelahan ay parang isang mahalagang yugto sa buhay ni Layla. Sa wakas, naramdaman niyang unti-unti siyang nakakaalpas mula sa nakaraang mapait. Ngunit kasabay nito, ramdam din niya na marami pa siyang haharapin na hamon. Ang buhay ay hindi pa rin ganap na madali, ngunit ito ang simula ng isang mas matatag at mas may layunin na paglalakbay. Bagamat nag-iisa siyang pumapasok sa eskwela, hindi nagtagal ay nagkaroon si Layla ng bagong karamay sa mga araw na tila napakabigat. Sa unang linggo pa lang, nakilala niya si Alex, isang tahimik ngunit maasahang kaklase na tumulong sa kanya sa kanilang unang proyekto sa Agham. "Hi Layla, di ba?" tanong ni Alex habang inaayos ang kanilang mga gamit sa laboratorio. "Bago ka lang dito, no? Mukhang magaling ka sa mga ganito." Medyo nahihiya si Layla sa mga papuri, pero ngumiti siya. Hindi naman. Sinusubukan ko lang talaga. Salamat sa tulong mo sa pagkuha ng mga materyales." "Okay lang. Mukhang mahirap talaga akong mag-isa. Pero kung kailangan mo ng katuwang, sabihin mo lang." Sagot ni Alex na may kasamang ngiti. Sa mga sumunod na araw, sumali rin sa kanilang grupo si Mia, isang masiglang dalagita na laging may dalang pagkain para sa lahat. "Eto Layla, bahagi ng baon ko," sabi niya habang iniabot ang isang papel na lalagyan ng tinapay. "Hindi na, nakakahiya," pagtanggi ni Layla, ngunit mapilit si Mia. "Naku, wag ka nang mahiya. Alam ko namang hindi ka sanay sa ganito, pero dito sa grupo namin, tulungan lang talaga." Naging malapit sina Alex at Mia kay Layla. Sila ang naging kanlungan niya sa mga panahong pakiramdam niya ay parang hindi siya tinatanggap ng karamihan sa kanyang mga kaklase. Ngunit habang nagiging mas matatag ang pagkakaibigan nilang tatlo, mas lumala naman ang pang-iinsulto ng iba sa kanya. Hindi ito naging madaling daan. Ang ilan sa kanyang mga kaklase, lalo na si Ana, ang pinaka-popular sa buong batch, ay laging may masasakit na komento tuwing nakikitang dumarating si Layla sa kanilang campus gamit ang kanyang lumang bisikleta. "Wow, tingnan mo nga yan," maririnig ni Layla mula sa grupo ni Ana. "Parang kargador lang ng isda. Ano ba yan? Di ka man lang makabili ng matinong bike." Nagkakantiyawan ang mga kaibigan ni Ana habang si Layla ay nanatiling tahimik. Hindi niya kayang sagutin si Ana dahil alam niyang mas lalo lang siyang pagtatawanan. Ngunit sa kabila ng masakit na panlalait, pinilit ni Layla na ituloy ang kanyang pag-aaral. Sa bawat insultong naririnig, mas lalo niyang tinutukan ang mga leksyon. Kahit ang mga guro niya ay napapansin ang kanyang pagsisikap. Madalas nilang makita si Layla sa library. Nagbabasa ng mga librong minsan ay hindi na inuutusan na basahin. Naisip nilang siguro'y may malalim na dahilan kung bakit ganoon na lang ang determinasyon ng batang ito. "Magaling ka Layla," minsang sabi ng isa sa kanyang mga guro. "Napansin kong ikaw ang unang natapos sa essay tungkol sa kasaysayan. Ipagpatuloy mo yan." Sa tuwing nakakakuha si Layla ng papuri mula sa kanyang mga guro, tila nababawasan kahit kaunti ang bigat ng kanyang kalooban. May mga gabi pa rin na nagtataka siya kung kailan ba matatapos ang pangungutya, ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Alam niyang nasa kanya ang suporta ni na Alex at Mia, at iyon ang mahalaga. "Hayaan mo na sila," sabi ni Mia isang hapon habang nakaupo silang tatlo sa isang bench sa campus. "Kung kaya mo ngang magtaguyod mag-isa, ano ba naman ang ilang salita lang ng mga taong inggit lang sa tiyaga mo?" "Oo nga," sabat ni Alex. "Mas marami kang natututunan sa ganitong hirap. Balang araw, sila rin ang mahihiya sa'yo." Bagamat hirap si Layla na paniwalaan iyon, pinilit niyang maniwala. Nagkaroon siya ng kaunting pag-asa dahil sa kanilang mga sinabi. Sa bawat araw,
Binibigyan siya ni na Alex at Mia ng dahilan para ngumiti at magpatuloy. At sa bawat araw na nagtitiis siya ng masakit na salita mula kina Ana at ng grupo nito, mas tumibay ang kanyang paninindigan. Alam niyang hindi lang ang simpleng pag-aaral ang kanyang nilalabanan. Nilalabanan niya rin ang takot na hindi siya magtagumpay. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pagkakaroon ng kahit kaunting kaibigan ay tila isang ilaw sa madilim na daan. Kahit hindi pa malinaw ang hinaharap, alam niyang sa tulong nila, mas makakayanan niya ang mga pagsubok. Matagal nang nagpapabalik-balik sa isip ni Leila ang nilalaman ng diary na natagpuan niya. Habang lumalalim ang kanyang pag-intindi sa bawat punit na pahina, hindi maiwasang bumuo sa kanyang isipan ang tanong. Sino ang nagsulat nito? At bakit tila may koneksyon ito sa kanyang sariling kwento? Isang araw, sa isang tahimik na hapon pagkatapos ng klase, nagpasya siyang pumunta sa aklatan ng eskwelahan. Hindi niya tiyak kung ano ang hahanapin, ngunit sa tuwing binabasa niya ang diary, paulit-ulit lumilitaw ang mga pangalan at lugar na hindi niya alam. Siguro, naisip niya, makakahanap ako ng kahit anong makakapagbigay linaw kung saan nanggaling ang mga pangalan sa diary. Pagdating niya sa aklatan, tinungo niya agad ang seksyon ng mga lumang periodiko at archives. Halos hindi na nabubuksan ang mga alikabok na pabalat ng mga librong naroon, at ang mga microfilm ay tila napabayaan na rin ng panahon. Gayunpaman, determinado siya. Pinili niyang hanapin ang mga pamilyar na pangalan sa diary, mga lugar, mga tao, kahit anumang pahiwatig na magpapakita ng koneksyon. Matapos ang ilang oras ng pagsusuri, napansin niyang paulit-ulit lumilitaw ang isang headline mula sa lumang edisyon ng lokal na pahayagan. Ang pamagat, nawawalang anak ng bilyonaryo. Saan napunta ang tagapagmana ng pamilya Manalang? Hindi niya agad binigyang pansin ito, ngunit nang buksan niya ang artikulo at sinimulang basahin, may mga detalye na nagmarka sa kanya. Ayon sa ulat, mahigit 2 dekada na ang nakalipas nang maglaho ang nag-iisang anak ni Don Esteban Manalang, isang kilalang bilyonaryo at tagapagtatag ng isa sa mga pinakamalaking negosyo sa bansa. Ang bata, na nooy halos 2 taong gulang pa lamang, ay inakala ng lahat na nawala sa isang trahedya. Sa mga sumunod na taon, hindi tumigil ang pamilya sa paghahanap, subalit walang malinaw na sagot kung ano ang tunay na nangyari. Ang pangalan ng nawawalang bata? Liliane. Nanlamig si Leila. Sa unang tingin, tila walang direktang koneksyon ito sa kanya. Pero habang patuloy siyang nagbabasa, napansin niyang may ilang mga detalye na parang tumutugma sa kanyang sariling kwento. Ang mga taon ng pagkawala, ang pamilyang hindi siya nakilala, at ang ilang linya sa diary na nagbabanggit ng ang aking anak, hindi niya maikakaila kahit sa sarili niya. May kakaibang kabang bumabalot sa kanya habang binubuo ang mga piraso ng palaisipan. Napagdesisyonan niyang hindi maaaring manatili siyang mag-isa sa pag-intindi ng mga ito. Kinabukasan, naghahanap siya ng pagkakataong kausapin si Mia, ang kanyang kaibigan na tila may kaalaman sa bawat detalye ng kanilang lugar. Matapos ang klase, inimbitahan niya si Mia na magkita sa labas ng campus upang tahimik nilang mapag-usapan ang natuklasan niya. Mia, panimula niya habang naupo sila sa isang bench na malayo sa mga estudyanteng maingay. Meron akong natagpuan at kailangan ko ng tulong mo. Nako, seryoso ka ah? Sagot ni Mia na bahagyang naguguluhan. Ano bang tungkol saan yan? May nabasa akong lumang artikulo tungkol sa isang nawawalang bata. Parang may koneksyon ito sa akin. Alam mo ba ang tungkol sa pamilya Manalang? Yung mayayamang may-ari ng malaking eskwelahan dito? Tanong ni Leila. Ang mga Manalang? Oo naman, sagot ni Mia. Sikat na sikat sila. May mga chismis pa nga na may nawawala raw na tagapagmana noon pa. Pero bakit mo na itanong? Pilit na nilalabanan ni Leila ang kaba. May diary akong nakuha noon at may mga pangalan doon na tumutugma sa mga binanggit sa artikulo. Hindi ko pa lubos na naiintindihan
Pero parang may koneksyon ito sa akin. Baka naman nagkakataon lang, sagot ni Mia. Ngunit kita sa mukha niya ang interes. Pero kung may nakita kang ganun, baka dapat mo talagang alamin pa. Pero Leila, sigurado ka ba? Hindi siya nakapagsalita agad. Sa totoo lang, hindi rin siya sigurado. Ngunit ang damdaming iyon, ang hindi maipaliwanag na koneksyon, ang patuloy na pagkakaroon ng mga detalyeng tila tumutugma, hindi niya ito maalis sa isip. Habang patuloy silang nag-uusap, tila mas lalong tumitibay ang kanyang hinala. Sa mga sumunod na linggo, muling bumalik si Leila sa aklatan. Mas lalong naging masipag sa paghahanap. Sa bawat artikulo, sa bawat lumang dokumentong mabubuksan niya, mas lalong humihigpit ang pahiwatig na may mas malalim pang kwento sa kanyang pinagmulan. Unti-unti, parang isang puzzle na dahan-dahang nabubuo. Hindi niya pa alam ang buong katotohanan, ngunit ang pag-usad niya sa paghahanap ng sagot ay nagbigay ng kakaibang tapang sa kanya. Alam niyang may mas malaki pang bahagi ng kanyang buhay na naghihintay na matuklasan. Isang lihim na matagal nang nakatago. At kahit masakit isipin, alam niyang hindi na niya maiiwasan ang kahaharapin niyang katotohanan. Isang ordinaryong umaga ang nagsimula sa paaralan ni Leila. Abala ang lahat. Ang mga guro ay naghahanda ng kanilang mga leksyon. Ang mga estudyante ay nagmamadaling magpunta sa kanilang klase. At ang mga kawani ng paaralan ay naglilinis at nag-aayos ng bulwagan. Sa mga oras na iyon, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na ang araw na iyon ay magbabago sa buhay ni Leila. Si Leila, gaya ng dati, ay tahimik na nakikinig sa lektur sa isang malaki at maliwanag na classroom. Bagamat nakatutok ang kanyang pansin sa itinuturo ng propesor, sa likod ng kanyang isipan ay pilit bumabalik ang mga piraso ng impormasyon na natuklasan niya sa library. Ang mga pangalan, ang mga pahina ng diary, ang mga artikulo tungkol sa pamilyang Manalang. Lahat ng iyon ay parang nagpupumilit na magdugtong-dugtong sa kanyang isipan. Leila! Mahinang tinig ni Mia na narinig niya mula sa kanyang likuran. Bumaling siya upang tingnan ng kaibigan. Narinig mo na ba? Darating daw si Don Esteban Manalang mamaya. Tila huminto ang oras sa sinabi ni Mia. Si Don Esteban? Yung chairman ng board? Tanong niya. Ramdam ang unti-unting pag-init ng kanyang dibdib. Oo, may ibibigay daw siyang talumpatik. Sabi ni Alex. Tungkol daw to sa mga scholar. Sagot ni Mia habang mahina ang boses upang hindi sila marinig ng kanilang guro. Napatigil si Leila. Sa mga nakaraang linggo, binabasa niya ang diary at mga lumang artikulo na patungkol sa pamilya Manalang. Hindi niya maalis sa isipan ang mga detalyeng nabasa, ang nawawalang anak, ang trahedya, at ang posibilidad na siya'y may kaugnayan sa pamilyang iyon. Subalit, hindi pa siya handang aminin iyon kahit kanino. Hindi pa rin siya sigurado. Pero ngayon, ang mismong chairman ng board, si Don Esteban, ay darating sa kanilang paaralan. Pagsapit ng tanghali, puno ang bulwagan ng mga estudyante at guro. Naroon ang ilan sa mga prominenteng miyembro ng faculty at ilang opisyal ng paaralan. Sa gitna ng kaguluhan, naupo si Leila sa isang gilid, kasama sina Mia at Alex. Hindi niya maipaliwanag ang kaba. Gusto niyang makita si Don Esteban. Ngunit sa parehong oras, natatakot siyang makita kung ano ang maaaring pahiwatig ng kanilang pagkakahawig. Nang pumasok na si Don Esteban sa bulwagan, tumigil ang lahat ng pag-uusap. Matangkad, maayos ang tindig, at mapitagan ang anyo nito habang nakasuot ng maitim na suit. Habang naglalakad ito papunta sa entablado, halos hindi humihinga si Leila. Pagkaupo ni Don Esteban sa presidential table, nagkaroon muna ng maikling pagpapakilala mula sa principal. Matapos ang ilang sandali, tumayo na si Don Esteban upang simulan ang kanyang talumpati. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula niya. Malalim at mabagal ang kanyang boses, puno ng awtoridad at karanasan. Habang nagsasalita si Don Esteban,
Unti-unting napansin ni Leila ang mga detalye ng kanyang muka. Ang hugis ng kanyang panga, ang linya ng kanyang kilay, at ang kanyang mga mata. May pamilyar na elemento sa mga ito na tila hindi maipaliwanag. Nagbalik sa kanya ang mga larawang nakita niya sa lumang artikulo at mas lalong tumindi ang kanyang kutob na may kakaibang koneksyon sila. Narito ako upang ipahayag ang aming pasasalamat sa mga estudyanteng nagsusumikap, wika ni Don Esteban, habang patuloy na umiikot ang kanyang paningin sa buong bulwagan. Nang sandaling dumaan ang kanyang mga mata sa hanay ni Leila, tila may kumirot sa dibdib ng dalaga. Hindi ito direktang tumingin sa kanya, ngunit sapat na ang maikling pagkakataon upang madama niyang may kakaiba. Matapos ang talumpati, umupo na muli si Don Esteban. Ngunit hindi pa man lumilipas ang ilang minuto, isang miyembro ng staff ng paaralan ang biglang nagsalita mula sa gilid ng entablado. Nagkaroon ng bahagyang kaguluhan at bulong-bulungan. Sa gitna ng ingay, narinig ni Leila ang mahinang tinig na parang sumisigaw ng isang bagay na tumagos sa kanyang pandinig. Ang nawawalang anak ni Don Esteban. Hindi niya narinig ang buong pangungusap, ngunit sapat na ang mga salitang iyon upang magpatibay sa kanyang hinala. Ang presensya ni Don Esteban ay biglang naging mas mabigat, mas nakakapanghina. Sa bawat tibok ng kanyang puso, bumalik sa kanyang isipan ang mga pahina ng diary at ang bawat artikulong binasa niya. Nakatitig siya sa mesa ni Don Esteban, tila hinihintay ang susunod na mangyayari. Pero ang mga salita ay hindi na lumabas mula sa staff, tila pinutol agad ang pagsasalita. Sa kabila nito, hindi na maialis ni Leila sa isip niya ang narinig. Siya kaya ang nawawalang anak na iyon? Ang mga kwento sa diary, ang mga detalyeng tila nagtatama. Lahat ng iyon ay parang nagbubukas ng isang pinto sa isang lihim na pilit niyang iniiwasan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, naramdaman niyang parang bumagal ang oras. Ang mga tao sa paligid niya ay parang nagiging mas malabo at ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng kanyang puso. Hindi siya makapag-isip ng maayos, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang araw na yon ay nagbigay ng bagong liwanag sa kanyang pagkatao. Isang liwanag na maaaring magtulak sa kanya upang hanapin ang katotohanan. Hindi naging lihim sa eskwela ang naging talumpati ni Don Esteban at ang biglaang bulgar na may nawawala siyang anak. Parang hangin na mabilis na kumalat ang usap-usapan. At tulad ng inaasahan, si Leila ang naging sentro ng mga usapan. Ang ilan sa kanyang mga kaklase ay nagsimulang magtanong. May mga nakakita ng kakaibang reaksyon ni Leila habang nasa bulwagan. At ang ilan ay nag-isip na may alam ito sa naging pagbulgar tungkol sa nawawalang tagapagmana. Alam mo Mia, ani Ana, habang kausap ang mga kabarkada nito. Parang may itinatago si Leila. Napansin niyo ba? Parang hindi mapakali nung talumpati ni Don Esteban. Baka naman masyado kang nag-overthink, sagot ni Mia, ngunit halata ang pagkailang. Kung sakali ngang may kinalaman siya, bakit hindi siya magsabi? Ngunit hindi pa tapos si Ana. Alam mo tingin ko, nagpapanggap lang siya. Siguro gusto lang niyang magkapera o kaya makalibre ng tuition dito. Isa siyang manipulator. Sabay halakhak ng kanyang barkada. Hindi nagtagal, ang mga kasinungalingang ito ay unti-unting kumalat. Ang ilan sa mga kaklase nila ay sinimulang layuan si Leila. Habang dati tahimik lang ang ibang estudyante, ngayon ay nag-umpisa ng magsalita ang ilan na may halong panlalait at pangungutya. Ayan na si Leila, ang long-lost daughter. Ani, isang kaklase habang naglalakad si Leila papunta sa klase. Kawawa naman, parang pilit na pilit. May issue pa sa pamilya. Sila-sila lang ang nagbubulungan, pero alam ni Leila na siya ang tinutukoy nila. Kahit anong pilit niyang hindi pansinin, masakit ang bawat salitang nadidinig niya. Hindi lamang ito tungkol sa panlalait, parang unti-unting nawawala ang kumpiyansa niya sa sarili. Ang dati niyang simpleng buhay, bagamat puno ng hamon, ay hindi tulad nito. Ngayon, kahit saan siya magpunta,
parang may matang nakatitig at nagbabantay ng bawat kilos niya. Ang kanyang mga kaibigan, sina Alex at Mia, ay nanatili sa kanyang tabi, ngunit hindi rin nila maitago ang kanilang pag-aalala. "Layla, alam kong mahirap," sabi ni Alex isang araw habang magkasama sila sa library. "Pero huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila." "Kung totoo ang hinala ko," mahinang tugon ni Layla, "paano kung lalong sumama ang trato nila sa akin? Hindi ko alam kung ano ang gagawin." Habang patuloy siyang nag-aaral at nagtatrabaho sa cafe, hindi niya maiwasang mag-isip ng iba't ibang senaryo. Marahil tama si Alex, hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya. Ngunit paano kung ang sinasabi nila ay totoo? Kung siya nga ang nawawalang anak ni Don Esteban, dapat ba niyang sabihin? Paano kung ito'y maging dahilan ng mas matinding gulo? Isang araw, habang abala sa pagbubuhos ng kape sa kafe, nakita niya si Don Esteban na pumasok kasama ang ilang tauhan nito. Parang nanlamig si Layla. Sinikap niyang huwag tumingin, ngunit hindi niya maiwasang mapansin na napatingin ito sa kanya. Ang kanyang dibdib ay tila pupunitin sa sobrang kaba. Minsan pa niyang binuklat ang diary na dala-dala niya tuwing gabi. At muli, nakita niya ang pamilyar na mga pangalan at ang mga pahina ng kwento na tila tumutugma sa nangyari. Ngunit hindi siya gumawa ng hakbang. Hindi siya lumapit. Sa halip, sinubukan niyang ituloy ang kanyang normal na buhay. Bawat araw, pinilit niyang magpakatatag kahit pakiramdam niya'y palaging may nagmamasid at nag-uusisa. Ang dating tahimik niyang mundo ay naging puno ng intriga at tanong. Isang gabi, habang nakahiga sa kanyang inuupahang kwarto, tinanong niya ang sarili. Ano ang dapat kong gawin? Tama ba ang manahimik o dapat ba akong kumilos? Pero paano kung hindi ko nga anak si Don Esteban? Baka mas mapahiya lang ako. Baka mas dumami pa ang mga mapanghusga. Sa kabila ng lahat ng tanong at panghuhusga ng ibang tao, patuloy niyang nilalabanan ang bawat araw. Alam niyang masalimuot ang kanyang kalagayan, ngunit nananatili siyang matatag sa kabila ng bigat ng naririnig at nararamdaman niya. Bagamat magulo ang kanyang buhay, alam niyang hindi rito magtatapos ang kanyang kwento. Hindi na maialis ni Don Esteban ang imahe ng dalagang nakita niya sa eskwelahan. Bagamat hindi niya tahasang kinilala, may kakaibang damdamin siyang naramdaman noong nagtama ang kanilang mga mata sa bulwagan. Sa unay, iniwasan niyang bigyan ng labis na kahulugan ang pangyayaring iyon. Ngunit habang dumadaan ang mga araw, lalong nagiging malinaw sa kanyang isipan na may kakaibang koneksyon siya kay Layla. Dahil dito, nagpasya siyang paimbestigahan ng dalaga, ngunit hindi niya agad sinabi ito sa board o sa paaralan. Bagkus, pribado niyang iniutos ang pagkalap ng impormasyon tungkol kay Layla. Sino ba ang mga magulang nito? Saan siya lumaki? Ano ang mga detalye ng kanyang pagkatao na maaaring tumugma sa mga kaganapan mula sa kanyang nakaraan? Sa kabila ng kanyang mga kinikilala sa lipunan, hindi magawang maalis ni Don Esteban ang ideya na maaaring siya na ang nawawalang anak niya. Habang patuloy na isinasagawa ang mga investigasyon, nananatiling normal ang buhay ni Layla o sa abot ng kanyang makakaya. Sa gitna ng mga usap-usapan sa paaralan, tanging sina Mia at Alex ang mga naging kaibigan niyang tunay na nanatili sa kanyang tabi. Madalas siyang kausapin ni Mia tuwing break, dinadalahan siya ng pagkain at nagpapalakas ng loob. Si Alex naman, kahit abala rin sa kanyang sariling mga proyekto, ay palaging nandyan upang tumulong kapag may kailangan si Layla. Alam mo Layla, sabi ni Mia isang araw habang sabay silang naglalakad patungong library, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong iyon. Ang mahalaga, nandito kami ni Alex para sa'yo. Alam naming mabuting tao ka. Kahit paano'y nabawasan ang bigat ng loob ni Layla. Bagamat nasa isip pa rin niya ang posibilidad ng pagiging anak ng isang kilalang tao, pilit niyang isinantabi ito upang makapag-focus sa kanyang pag-aaral at trabaho. Kailangan niyang kumayod upang mabuhay at patuloy na maabot ang pangarap.
Hindi siya pwedeng masiraan ng loob sa kabila ng lahat ng intriga sa paligid niya. Sa panig naman ni Don Esteban, habang lumalalim ang kanyang pagsusuri sa mga impormasyon, mas lalong tumitibay ang kanyang paniniwala. Ang mga detalyeng natuklasan niya tungkol sa background ni Leila, ang taon ng kanyang kapanganakan, ang lugar na kanyang pinagmulan, at ang ilan pang bahagi ng kanyang buhay, ay tila tumutugma sa hinahanap niyang anak. Ngunit hindi niya magawang agad na lapitan si Leila at sabihin ang lahat. Para sa kanya, mas mahalaga ang makilala muna ang dalaga at alamin kung ano ang tunay na nangyari sa kanilang nakaraan. Hindi nagtagal, nagkaroon ng pagkakataon si Don Esteban na muling makita si Leila sa eskwelahan. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang makipag-usap sa dalaga. Hindi niya diretsyong binanggit ang kanyang hinala, ngunit ang bawat tanong at tugon niya ay tila pahiwatig. "Leila, balita ko'y masipag kang mag-aral," bungad ni Don Esteban matapos ang isang event sa paaralan. "Paborito ka raw ng mga guro mo." Napatingin si Leila sa kanya, halatang kinakabahan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya kinakausap ng isang napaka-importanteng tao tulad ni Don Esteban. Hindi naman po. Sinusubukan ko lang pong galingan," sagot niya, pilit na ngumingiti. "Maganda yan. May mga pangarap ka ba, iha?" tanong ni Don Esteban, tila hinahanapan ng koneksyon ng bawat sagot ni Leila. Napalunok si Leila. "Opo, sir. Gusto ko pong makatapos ng pag-aaral para maging maayos ang buhay ko." Habang nag-uusap sila, pakiramdam ni Leila ay unti-unti siyang nababalot ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ramdam niya ang bigat ng bawat tanong, ngunit hindi niya magawang magsalita tungkol sa mga hinala niya. Sa takot na baka mas lalong lumala ang intriga, pinili niyang maging maingat sa kanyang mga sagot. Mula noon, naging mas madalas ang kanilang mga maikling pag-uusap. Sa bawat tagpo, nararamdaman ni Leila ang kakaibang interes ni Don Esteban sa kanya, ngunit hindi niya ito matukoy kung bakit. Sa kabila ng kanyang kaba, natutunan niya ring pahalagahan ang mga pagkakataong iyon. Ang mga simpleng tanong ni Don Esteban ay tila nagsilbing pahiwatig na kahit paano'y mayroong isang tao sa itaas na nagbibigay pansin sa kanya. Unti-unti, napansin niya na nagiging mas bukas siya sa mga posibilidad. Hindi niya pa kayang tanggapin ang mga haka-haka, ngunit hindi na rin niya tuluyang isinasantabi ang posibilidad na maaaring totoo ang lahat. Ang dating simple at payapang buhay niya, kahit puno ng pagsubok, ay ngayon nagiging masalimuot. Gayunpaman, nararamdaman niya na sa bawat pag-uusap nila ni Don Esteban, mas lumalapit siya sa katotohanan. Nang sumabog ang balita na si Leila ay maaaring nawawalang anak ni Don Esteban man na lang, parang bigla siyang naging sentro ng atensyon sa paaralan. Ngunit sa halip na mabigyan ng respeto o malasakit, mas marami ang nag-umpisang mainggit, magtanong, at higit sa lahat, mang-asar. Grabe, parang telenovela na yata ang buhay niya. Sambit ng isa sa mga kaklase niya habang naglalakad siya sa pasilyo. Feelingera naman, sino ba ang mag-aakalang siya raw ang nawawalang tagapagmana? Sabi ng isa pa, sabay tawa. Tila naging paboritong paksa ng mga estudyante si Leila. Ang dating ordinaryong araw niya ay napalitan ng halos araw-araw na pakikisalamuha sa mga usap-usapang hindi niya kontrolado. Masakit para sa kanya ang marinig ang mga ganitong komento, ngunit pilit niyang pinapanatili ang kanyang katahimikan. Sa kabila ng lahat, wala pa rin siyang kumpirmasyon kung totoo ang lahat ng sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok niya ay ang patuloy na pangungutya ni Ana. Hindi na ito basta biruan lamang. Talagang personal na ang ginagawang pag-atake nito sa kanya. "Ikaw? Anak ng bilyonaryo? Tumigil ka nga!" Hiyaw ni Ana isang umaga sa harapan ng kanilang mga kaklase. "Alam naming lahat na nagpapanggap ka lang para makakuha ng atensyon. Umamin ka na." "Hindi totoo yan," mariing sagot ni Leila. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga salita niya
para patahimikin ang mga katulad ni Ana. Minsan, sa isang maselang pagkakataon, nagkasagutan sila sa mismong lobby ng paaralan. Masyadong mainit ang naging usapan na pati si Don Esteban mismo ay napadaan at naabutan sila. Sa harap ng chairman ng board, hindi na napigilan ni Ana ang kanyang bibig. "Sir, bakit niyo pa hinahayaan na magkalat ng kwento ang batang yan? Nakakahiya po para sa paaralan." Hindi umimik si Don Esteban. Sa halip, tiningnan niya si Leila ng malalim. Tumahimik ang lahat, ngunit ang tensyon ay nanatiling mabigat. Si Leila, kahit hirap magsalita, ay naglakas loob na magpaliwanag. "Sir, hindi po ako nagkakalat ng kwento. Ako man ay hindi sigurado kung ano ang totoo. Pero wala po akong intensyon na manira o magsinungaling." Dahil dito, nagpasya si Don Esteban na umaksyon. Upang maalis ang lahat ng duda, iminungkahi niyang magkaroon ng DNA test para malaman ang katotohanan. Ipinahayag niya ito sa harap ng lahat. Walang silbi ang paninira o hinala. Kailangan nating malaman ang totoo, anya. Napanganga si Ana at ang mga kasamahan nito. Sa wakas, ang sinasabi nilang kasinungalingan ni Leila ay magkakaroon ng kasagutan. Pero hindi ibig sabihin ay titigil na ang tensyon. Habang hinihintay ang resulta, lalong lumala ang pag-iwas ng ibang mga estudyante kay Leila. Ang ilan ay tahasan siyang iniwasan. Ang iba na may tahimik na nanood na lang ng drama sa paligid. Kahit ang mga dati niyang kakilala ay tila nagiging malamig na rin sa kanya. Si Mia at Alex lang ang nanatili. Si Mia, gaya ng dati, ay palaging may dalang pampalakas ng loob para kay Leila. "Huwag kang bibitiw, Leila," sabi nito. "Ang totoo ang magpapalaya sa'yo. Kahit anong mangyari, nandito kami ni Alex." Sa kabila ng patuloy na hirap, nagpasya si Leila na ituloy ang kanyang pangarap. Nasa isip niya na hindi man maging maganda ang resulta ng DNA test, may iba pa rin siyang layunin sa buhay. Hindi nito mababago ang kanyang pagsisikap at ang kanyang sariling mga plano. Kahit hindi siya maging anak ng isang bilyonaryo, naniniwala siyang may halaga pa rin ang kanyang sariling tagumpay. "Ano man ang mangyari," wika niya sa sarili habang tinitingnan ang mga papel ng kanyang bagong proyekto, "hindi ko hahayaang sirain nila ang kinabukasan ko. Hindi dito nagtatapos ang laban ko." Patuloy siyang nagtrabaho sa cafe, pumapasok sa paaralan, at nagsusumikap sa bawat asignatura. Bagamat may mga gabing hindi niya maiwasang malungkot at magtanong, pilit niyang tinatapos ang bawat araw. Alam niyang ito lamang ang paraan upang mas mapalapit sa kanyang mga pangarap, anuman ang katotohanan ng kanyang pagkatao. Dumating na ang araw ng resulta, ngunit sa puso ni Leila, handa na siya anuman ang maging sagot. Wala mang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Alam niyang pinili niya ang tamang landas, ang ipaglaban ang sarili niyang katotohanan. Hindi naging madali ang mga nakaraang araw para kay Leila. Ang bigat ng tensyon ay parang hindi na mabawasan, ngunit pilit pa rin niyang pinanghahawakan ang natitira niyang lakas. Kaya noong dumating ang araw na inilabas ang resulta ng DNA test, naramdaman niyang parang huminto ang oras. Nasa boardroom siya ng paaralan, kasama sina Don Esteban, ilang miyembro ng administrasyon, at mga abogado. Sa paligid, nagmamasid ang ilang staff at estudyanteng nais makakuha ng balita sa pinakahihintay na resulta. Batay sa isinagawang pagsusuri, wika ng doktor, walang dudang si Leila ang nawawalang anak ni Don Esteban Manalang. Parang tumigil ang lahat sa paligid niya. Nanatili siyang nakaupo, halos hindi makapaniwala sa mga salitang narinig. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, hindi niya inakala na darating ang araw na ito. Sa kabila ng lahat ng intriga at pag-aalinlangan, totoo ang lahat. Siya nga ang anak ni Don Esteban. Sa labas ng silid, bumalot ang katahimikan sa buong campus nang kumalat ang balita. Ang mga estudyanteng dati nangungutya at nanlalait kay Leila ay biglang nagbago ang tono. Ang mga nagtatatawa at nagkakalat ng chismis noon ay biglang tumigil.
Si Leila, ang simpleng dalagitang kinukutya dahil sa kanyang bisikleta at pagiging mahirap, ay isa palang manalang, isang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking negosyo sa bansa. Isa sa mga unang lumapit kay Leila ay si Ana. Dati-rati, siya ang pinakanangunguna sa panlalait kay Leila. Sa bawat pagkakataon, sinisigurado niyang maramdaman ng dalaga na wala itong puwang sa paaralan. Pero ngayong lumabas na ang katotohanan, hindi na niya maitanggi ang pagkakamali. Leila, panimula ni Ana habang nakayuko, halatang nahihiya. Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi ko dapat ginawa yon. Hindi ko dapat sinabi lahat ng mga yon sa'yo. Hindi ko alam na ikaw pala. Hindi na natapos ni Ana ang kanyang sasabihin. Ngunit sapat na ang pag-amin na iyon upang makita ni Leila ang sinseridad sa kanyang mga mata. Sa kabila ng bigat ng naramdaman niya noon sa mga pangungutya at mapanakit na salita, hindi natagalan ni Leila na magbigay ng sagot. Ana, okay lang. Naiintindihan ko. Lahat tayo nagkakamali. Sa sandaling iyon, pinili ni Leila na magpakumbaba. Hindi niya hinayaan ang katotohanan na anak siya ng isang bilyonaryo upang gawing panabla o pambawi sa lahat ng sakit. Sa halip, pinili niyang patawarin ang mga kaklase. Hindi na mahalaga sa kanya ang pagkatalo o pagkapanalo. Ang mahalaga ay mapanatili ang kanyang sariling integridad at kabaitan. Mula noon, unti-unting nagbago ang mga tingin sa kanya ng ibang estudyante. Pero hindi ito tumuntong sa paninira o pagyayabang. Si Leila ay nanatili pa rin sa kanyang ugali. Hindi siya naging mapagmataas. Nagsikap pa rin siya sa kanyang pag-aaral, tulad ng dati. At patuloy niyang tinulungan ang mga kaibigan niyang sina Mia at Alex sa kanilang mga proyekto. Unti-unti ring nagbago ang kanyang buhay sa eskwelahan. Ang mga dati niyang takot ay napalitan ng tiwala. Ang mga dating mapanuyang bulungan ay naging maliliit ng ngiti ng pagkilala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling nakatapak si Leila sa lupa. Alam niya ang kanyang pinagmulan at hindi niya ito kinalimutan kahit kailan. Bagamat malaki ang pagbabago sa kanyang buhay, si Leila ay nanatili sa kanyang mga layunin at pananaw. Ang katotohanan ay naging daan upang mahanap niya hindi lamang ang kanyang totoong pamilya, kundi pati na rin ang kanyang lugar sa mundo. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya, natutunan niya ang halaga ng pagpapakumbaba at pagpapatawad. Dahil dito, hindi lamang siya nagwagi sa laban ng katotohanan, naging mas mabuting tao rin siya. Ang pagbabagong dumating sa buhay ni Leila ay hindi mapapantayan. Matapos ang mahabang panahon ng pag-aalinlangan at paghahanap ng sagot, natuklasan niyang siya pala ang nawawalang anak ng bilyonaryong si Don Esteban. Ang katotohanan na ito ay nagbukas ng isang mundo ng mga bagong oportunidad. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ni Leila na hindi siya maaaring magpahinga. Nais niyang harapin ang hinaharap ng may mas matibay na pundasyon. At iyon ay sa pamamagitan ng patuloy na pagsusumikap. Hindi nagtagal, inilipat siya ni Don Esteban sa kanilang tahanan. Isang malawak at marangyang mansyon na tila magmumula lamang sa mga kwento. Sa kabila ng pagiging maginhawa ng bagong buhay na ito, si Leila ay nanatili sa kanyang mapagkumbabang ugali. Hindi niya hinayaang lamunin siya ng yaman at kasikatan. Bagkus, pinili niyang tapusin ang kanyang pag-aaral bilang isang scholar, kahit na maaaring wala ng dahilan para ipagpatuloy pa ito. Para sa kanya, ang edukasyon ay hindi lamang isang simpleng hakbang patungo sa tagumpay. Ito rin ang paraan upang maitaguyod ang sariling integridad at kakayahan. Anak, gusto mo bang mag-aral sa ibang bansa? Minsang tanong ni Don Esteban habang magkasama sila sa hapagkainan. May kakayahan tayo. Kung saan mo man gustong pumunta, susuportahan kita. Napatingin si Leila sa kanyang ama, ramdam ang malasakit nito. Ngunit ngumiti siya at tumugon ng may kumpiyansa. Salamat po, ama, pero gusto ko pong tapusin ang kurso ko dito.
May mga pangarap po akong nais kong makamit sa sarili kong paraan. Sa kabila ng yaman at impluensya ng kanilang pamilya, pinanatili ni Leila ang simpleng pangarap, makapagtapos ng kanyang pag-aaral at maging isang halimbawa sa iba. Patuloy siyang nagbalanse sa pagitan ng pagiging anak ng isang prominenteng tao at pagiging isang masipag na estudyante. Alam niyang sa kabila ng kanyang bagong posisyon, may mga tao pa ring naghihintay na makita kung paano niya dadalhin ang bagong responsibilidad na ito. Hindi nagtagal, napagdesisyonan ni Leila na bumalik sa bahay ng kanyang mga tiyahin upang harapin ang bahagi ng kanyang nakaraan. Kumatok siya sa pintuan ng lumang bahay kung saan siya pinalaki ng mga tiyahing madalas ay mapait ang trato sa kanya. Nang makita siya ni Aling Bening at Aling Diyosa, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Hindi sila makapagsalita, tila hindi makapaniwala na ang dati nilang inaalipustang pamangkin ay ngayon isa nang kinikilala bilang anak ng isang bilyonaryo. "Bakit niyo po itinago ang katotohanan sa akin?" tanong ni Leila, tahimik ngunit may diin sa bawat salita. "Bakit niyo po ako pinalaki nang walang kaalam-alam tungkol sa aking mga magulang?" Sa una, hindi sumagot ang mga tiyahin, ngunit habang tumatagal, dahan-dahan silang nagbukas. Inamin nila na noong bata pa si Leila, iniwan siya sa kanila ni Esther, ang kanyang ina, nang walang paliwanag kung kailan siya babalikan. Nagdalawang isip daw sila noong una, ngunit kalaunan ay napilitan silang kunin siya at alagaan. Sa kabila ng kanilang desisyon, naroon pa rin ang bigat ng galit at panghihinayang, kaya't hindi nila naitama ang kanilang pagtrato sa kanya. "Wala kaming karapatan na itago iyon sa'yo," pag-amin ni Aling Hosa. "Patawarin mo kami, Leila. Hindi namin alam kung paano kami hihingi ng tawad." Sa kabila ng sakit na dulot ng kanilang mga nagawa, pinili ni Leila na patawarin sila. Hindi na niya kayang magtanim ng galit. Sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang magpatuloy at yakapin ang kanyang bagong buhay nang walang bitbit na sama ng loob. Hindi nagtagal, napagdesisyonan ni Leila na bumalik sa bahay ng kanyang mga tiyahin upang harapin ang bahagi ng kanyang nakaraan. Kumatok siya sa pintuan ng lumang bahay kung saan siya pinalaki ng mga tiyahing madalas ay mapait ang trato sa kanya. Nang makita siya ni Aling Bening at Aling Diyosa, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Hindi sila makapagsalita, tila hindi makapaniwala na ang dati nilang inaalipustang pamangkin ay ngayon isa nang kinikilala bilang anak ng isang bilyonaryo. "Bakit niyo po itinago ang katotohanan sa akin?" tanong ni Leila, tahimik ngunit may diin sa bawat salita. "Bakit niyo po ako pinalaki nang walang kaalam-alam tungkol sa aking mga magulang?" Sa una, hindi sumagot ang mga tiyahin, ngunit habang tumatagal, dahan-dahan silang nagbukas. Inamin nila na noong bata pa si Leila, iniwan siya sa kanila ni Esther, ang kanyang ina, nang walang paliwanag kung kailan siya babalikan. Nagdalawang isip daw sila noong una, ngunit kalaunan ay napilitan silang kunin siya at alagaan. Sa kabila ng kanilang desisyon, naroon pa rin ang bigat ng galit at panghihinayang, kaya't hindi nila naitama ang kanilang pagtrato sa kanya. "Wala kaming karapatan na itago iyon sa'yo," pag-amin ni Aling Hosa. "Patawarin mo kami, Leila. Hindi namin alam kung paano kami hihingi ng tawad." Sa kabila ng sakit na dulot ng kanilang mga nagawa, pinili ni Leila na patawarin sila. Hindi na niya kayang magtanim ng galit. Sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang magpatuloy at yakapin ang kanyang bagong buhay nang walang bitbit na sama ng loob. Pag-uwi sa tahanan nila ni Don Esteban, dinala niya ang lumang diary na minsang naging gabay niya sa paghahanap ng katotohanan. Ipinakita niya ito sa kanyang ama at sinabi, "Ama, ito ang nagbigay sa akin ng pag-asa na hanapin ang aking pinagmulan. Gusto ko pong ibalik ito sa inyo bilang tanda ng ating muling pagkakilala." Tinanggap ni Don Esteban ang diary, halatang emosyonal sa hawak niyang piraso ng kasaysayan. "Ito ang naging daan upang makilala kitang muli," ani Don Esteban. "Salamat anak sa pagpunta mo sa akin."
Sa kabila ng kanyang bagong yaman at posisyon, hindi kinalimutan ni Leila ang kanyang mga simpleng pangarap. Nanatili siyang mapagpakumbaba, nagpatuloy sa kanyang pag-aaral at tumulong sa mga kapwa niyang estudyante na nangangailangan. Sa mga oras ng kanyang tagumpay, palaging nasa isip niya ang kanyang pinagmulan, ang mapait na simula, ang diary na nagbigay ng liwanag, at ang mga taong tumulong sa kanya sa kabila ng lahat. Ang panibagong buhay ni Leila ay hindi lamang naging mas maginhawa, naging mas makabuluhan din. Bagamat may mga pagkakataong bumabalik sa kanyang alaala ang masakit na nakaraan, ginagamit niya ito bilang inspirasyon upang magpatuloy at magbigay liwanag sa iba. Sa bawat hakbang, natutunan niyang yakapin ang katotohanan, ang pamilya at ang kanyang pangarap na ngayon ay abot kamay na. Hindi akalain ni Leila na darating ang araw na siya mismo ang magsasalita sa harap ng buong paaralan bilang valedictorian. Ang batang dating kinakapos sa mga pangarap, na ilang taon lang ang nakalilipas, ay tahimik na sumasalubong sa mga panlalait at hamon ng buhay, ay ngayon nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nakikinig. Habang nakatayo sa entablado, kitang-kita sa kanyang mukha ang timpla ng saya, pasasalamat at pag-asa. Para sa ating lahat na humarap sa mga pagsubok, wika niya habang hawak ang mikropono, huwag nating kalimutan na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakukuha sa yaman o impluwensya. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahan nating bumangon sa kabila ng bawat pagkadapa at ang pagtutuloy ng ating mga pangarap kahit na ano pa ang humadlang. Tumindig ang bawat tao sa bulwagan. Palakpakan ang narinig mula sa bawat sulok ng eskwelahan. Si Don Esteban, na nakaupo sa unahan, ay hindi maitago ang pagluha habang pinapanood ang anak na noon ay hindi niya nakilala. Ngayon, ang kanyang pagmamalaki at pagmamahal kay Leila ay walang kapantay. Sa pagtatapos ng kanyang pag-aaral, hindi tumigil si Leila sa kanyang advokasya. Ang mga taon ng pagiging working student ay hindi niya nakalimutan. Naalala niya ang hirap ng pagtatrabaho, ang puyat, at ang walang katapusang sakripisyo upang makapag-aral. Kaya't sa halip na magpahinga o dumiretso sa marangyang buhay na maaari na niyang makuha, bumuo siya ng isang foundation para tulungan ang mga working students. Gusto kong makatulong sa mga katulad kong nangangarap pero nagkukulang sa oportunidad, sabi niya sa isang interview sa kanilang lokal na dyaryo. Naranasan ko ang hirap at alam ko kung gaano kalaki ang maitutulong ng kahit kaunting suporta. Ang Leila Foundation ay naging tahanan para sa maraming kabataan. Bukod sa pagbibigay ng scholarship, nagbigay din ito ng training programs at mentoring sessions upang masigurong hindi lang edukasyon ang natatanggap ng mga estudyante, kundi pati na rin ang mga kasanayang magagamit nila sa kanilang mga karera. Sa bawat taon, parami ng parami ang natutulungan ng kanyang organisasyon at si Leila ang naging simbolo ng pag-asa para sa maraming kabataan. Sa kabila ng tagumpay sa kanyang career at advokasya, mas naging malapit si Leila sa kanyang ama. Ang kanilang relasyon, na noong unay puno ng tanong at pag-aalinlangan, ay ngayon naging matibay at puno ng pagmamahalan. Sa bawat hapunan, nagkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap tungkol sa kanilang mga plano, ang pagpapalawak ng foundation, ang pagbibigay pansin sa iba pang aspeto ng negosyo, at pati na rin ang kanilang mga simpleng alaala bilang pamilya. Salamat sa pagdating sa buhay ko, anak, madalas sabihin ni Don Esteban. Ikaw ang nagbigay ng bagong layunin sa akin. Hindi lang ako basta tagapagmana ng yaman. Isa akong ama, at ikaw ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Sa kabila ng lahat ng kanyang naabot, si Leila ay nanatiling mapagpakumbaba. Hindi siya nabulag sa yaman o sa mataas na posisyon na mayroon na siya ngayon. Sa bawat pagkikita nila ng kanyang mga dating kaklase, palagi siyang nakangiti at handang tumulong. Kahit sina Ana, na minsang nangutya sa kanya, ay tinulungan niyang makahanap ng trabaho sa kanyang foundation. Mali ako noon, pag-amin ni Ana. Akala ko, ang katulad mo, hindi magtatagumpay.
Pero ngayon, ikaw ang nagbigay sa akin ng inspirasyon para magsikap. Ang mga ganitong kwento ang naging motibasyon ni Leila para patuloy na magbigay ng inspirasyon sa iba. Hindi lamang siya naging matagumpay sa kanyang larangan, naging inspirasyon din siya ng bawat tao sa paligid niya. Sa tuwing may lumalapit upang magpasalamat, sinasabi niyang, "Kung kaya ko, kaya niyo rin. Hindi madali ang daan, pero hindi rin imposible." Sa wakas, nakamit ni Leila ang buhay na puno ng pagmamahal, pag-asa at layunin. Ngunit higit pa roon, siya ay naging patunay na kahit gaano kabigat ang pagsubok, basta't may tiyaga at pananalig, posible pa ring magtagumpay. Ang kanyang kwento ay nanatiling buhay sa puso ng mga taong nakasaksi sa kanyang paglalakbay, at ang kanyang inspirasyon ay walang katapusan.